As expected, nangunguna sa takili ang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre. Base sa nakalab ding report ng PEP, naka 49 million ito on its first day. As in kalahati ng box office gross nung first day ay nakuha lang ng Call Me Mother. Malayo raw yung sumunod at pumangalawa ang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins na di umano'y nakakuha ng 16 million ang gross. Third ang Unmarried ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Fourth ang Bar Boys After School ni Carlo Aquino, Kian Cipriano, Enzo Pineda, Rocco Nasino, Will Ashley, Sasa Girl at iba pa. Panglima ang Love You So Bad ni Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu na dahil nga panglima ay pinapakilos na ng movie editor na si Roldan Castro na kumilos na dapat ang Wilka at Dustin fans para makabawi. Pang-anim ang I'm Perfect na ang mga bida ay ang mga batang may Down syndrome. Pang-pito ang Manila's Finest ni Piolo Pascual at Enrique Hill at panghuli ang Reconnect ng Legaspi Family sina Gerald Anderson, Bella Padilla, Andre Brillantes at iba pa. Samantala, naglabas naman ang kilalang Publicis Mediacon moderator na si Eric Chan Salud nang nakuha nitong impormasyon as of December 27, bandang 9 AM ito. Number 1 pa rin daw ang Call Me Mother, second pa rin ang Shake, Rattle and Roll, pumangatlo na ang Love You So Bad, pang-apat ang Bar Boys, ang Unmarried ay panglima na. So nagpalit lang sila ng pwesto ng Love You So Bad. Pang-anim na this time ang Manila's Finest at pang-pito ang I'm Perfect at hindi pa rin natitinag sa pwesto ang Reconnect na nakakonect pa rin sa huling pwesto. Pang-walo. Alin man dito sa Pep at kay Eric Jan ang totoo, definitely magbabago pa ang ranking niyan pagkatapos ng 51st Gabi ng Parangal ngayong December 27 dahil yung iba'y saka pa lang nanonood ng pelikula kapag nalaman na kung sino o alin sa mga pelikula ang mga winners. Umaasa pa rin ang MMFF at ang MMDA na tumuntong sa 1 billion o higit pa ang total gross ng 8 pelikula. Samantala, marami naman ang umaaray sa presyo ng sine ngayon. Malapit ng tumuntong ng 500 pesos ang mga regular na sinihan. Kaloka, no? Paano kaya mahihikayat lalo ang mga tao na dumayo sa mga sinihan para tangkilikin ng gawang Pinoy? Any suggestion aside from lowering the entertainment taxes? Mga ka-update?